Mahigit isang buwan na nating ginagamit ang NMAX TechMax papasok ng opisina mula Cavite hanggang BGC at sinubukan na rin natin siya sa isang quick ride itong nakaraang Sabado de Gloria sa Calatagan, Batangas. Panalo ba talaga ang tech upgrades nito or mas okay na mag-standard version pa rin? Samahan niyo ako sa video na to dahil isi-share ko sa inyo ang gasto sa PMS, average fuel consumption ng kabuuang quick ride natin, at ang pros and cons after using this motorcycle for 1 month. Para sa ating first PMS, dinala natin ang unit sa kasa na may odo na 300 kilometers, which I think sakto lang para sa first month. Ayon sa voucher, first month or 1,500 kilometers ang schedule, whichever comes first. Pero mas mainam na mapalitan agad ang stock engine at gear oil pagkatapos ng break-in period. Gumamit tayo ng 1 litro ng Yamaha Blue Core fully synthetic oil and gear oil. Sa kabuuan, 450 pesos ang inilabas nating budget para sa first PMS ng motor na to. Sa ngayon, tanging Yamaha service centers pa lang ang authorized na humawak ng YECVT. Pero sa totoo lang, may mga shop na may kaalaman na sa ganitong makina. Pero mga paps, at your own risk pa rin ito. Ang suggestion sa atin, dahil bago pa lang ang ating motor, ay at least 1 year hanggang maaari ay sa Yamaha service center natin dalhin kung sakaling may sira ang unit para din na ma-void ang ating warranty. In the event na nagkaaberya ka sa daan at malayo ka sa kahit anong Yamaha service center, kailangan mong mag-advise dun sa service center kung saan mo nakuha ang unit mo about the issue na na-encounter mo. Kaya importante na alam mo ang contact ng iyong service center. Narito ang complete listahan ng services ng Yamaha, specifically dito yan sa Tanza area. Screenshot nyo na lang for reference, pero take note, this is as of March 27, 2026. Dahil pang service sa opisina at occasional long ride itong motor na to, kailangan natin ng storage. Naglagay tayo ng 65 liters SEC top box worth 4,500 pesos, heavy duty bracket worth 1,500, and to be honest, enough na to for me para sa helmet, laptop bag, at iba pang gears ko. Naglagay din tayo ng MotoWolf action camera, side mirror mount worth 300 pesos para sa ating 360 camera setup naman. Marami pa akong gustong i-upgrade or idagdag sa motor na to, pero for now, yan na muna yung mga basic add-on na kailangan ko. Kung may mga suggestion pa kayo kung ano pa ang pwede kong idagdag, please let me know sa comment section. Disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko ay personal preference based sa sarili kong experience. Kamusta nga ba ang performance? Tipid ba sa gas? Para masubukan ang uphill at downhill capabilities ng motor na to, nag-quick ride tayo sa Calatagan nitong nakaraang Sabado de Gloria. Solo ride lang tayo, walang OBR, walang top box, para ramdam talaga ang power to weight ratio. Ito na ang details ng biyahe natin. For reference lang, ang height ko ay 5'7" at may weight ako na 85 kilograms. Ang kabuuang biyahe natin from Tanza, Cavite to Calatagan, Batangas, specifically sa Cape Santiago ay nasa 227.7 kilometers. Para makita natin yung exact mileage at average fuel consumption, kailangan natin buksan ang Y-Connect mobile application. Mula sa phone, open natin si Y-Connect, then i-click ang fuel consumption. From here, you will see the total distance traveled, the average fuel consumption, at kung ilang litro ang ginamit mo sa kabuuang biyahe mo for that specific day. Yung biyahe natin sa Cape Santiago ay Sabado, April 4, 2026. As you can see, ang average fuel consumption natin for that quick ride was 47.4 kilometers per liter. Whereas we traveled 227.7 kilometers in total. Yung NMAX TechMax ay nagkonsumo lamang ng 4.80 liters para sa kabuang 227.7 kilometers na biyahe. Mga paps, kayo nang humusga kung sulit ba ang 47.4 kilometer na average fuel consumption. But take note na yung biyahe natin na to hindi to patag. Madami tayong paahon at palusong na dinaanan na kalsada. Pag-usapan natin ang mga pros. Una sa lahat, yung handling.
sobrang stable nito lalo na kapag kinakabig mo na sa curves. Kumbaga sa bangkingan, sobrang easy lang. Kahit may top box tayo nung pumapasok ako sa office at puno ng gamit yung top box, bilib ako kasi walang wiggle sa harap. Nananatiling solido yung laro ng manibela sa kalsada. Pagdating naman sa speed, hindi ka niya ipapahiya. Yung torque na kailangan mo para sa overtaking, ando doon agad. Isang piga at isang pindot lang sa Y-shift, go ka na. Malaking tulong din yung dual modes niya. Sports mode, kung gusto mo ng pangmalakasang hatak, at touring naman kung chill ride lang. At syempre, yung looks, hindi natin kailangan pag-usapan pa. Alam naman natin na head turner talaga tong bagong color variant na to. Sinadya kong dumaan sa Cabiang Tunnel pauwi galing Calatagan para talagang masubukan natin sa malayuan. At ito ang verdict ko sa YEC VT. Hands down, worth the hype. Sa downhill, panisang engine brake assist. May mga pagkakataon na hindi ko na kailangan magpreno dahil ramdam mong kinakagat ng makina ang lusong. Sa uphill naman, walang hingal. Isang pindot lang ng Y-shift, confident kang aahon kahit loaded ang motor mo. Usapang konsa tayo. Ulitin ko, real talk lang to based sa preference ko. Para sa akin, ito ang big budol. Sana Apple CarPlay na lang or Android Auto na lang yung nilagay nila sa Yamaha NMAX TechMax. Kasi ganun ka-accurate ang Garmin app. Kailangan mo pang mag-drop ng pin. Ang hassle dahil hahanapin mo pa sa Google Maps yung exact location bago mo i-drop ang pin sa Garmin app. Parang na-defeat yung purpose ng built-in navigation, di ba? Sana magkaroon ng software update in the future para mas maging user-friendly yung Garmin application. Wala siyang dedicated passing light. Kailangan mo pang maglaro sa high beam at low beam switch para lang magsenyas at maging visible sa kalsada when overtaking. Simple lang pero sana nandoon na. Yung navigation buttons at Y-shift masyadong magkadikit. Maraming beses kong napipindot yung shifter kahit ang bala ko lang naman talaga ay bumasina. Maraming beses na kinakapa ko kung tama ba yung buttons na ipepress ko just to be sure. I guess it's really just a learning curve since bago lang sa atin tong motor na to. Sobrang manipis ng stock na busina. Para sa akin, kailangan talaga siyang i-upgrade sa Pia Horde para mas ramdam ang presensya sa kalsada. Isa sa mga ramdam na ramdam ko ang pagkakaiba between the adventure and touring bike. Medyo nakukulangan ako rito sa part na to. Ramdam mo ang tagtag kahit sa maliliit na bakulang. Pero hindi ko maiwasang i-compare sa dati nating Honda ADV na mas malambot sa lubak. Medyo mababa para sa akin ang handlebar, kaya may konting ngalay factor akong nararamdaman, lalo na kapag sobrang matagal na tayong nagmamaneho. Yung stock windshield naman medyo bitin din sa salag ng hangin, pero it's not really a big factor. Hindi naman deal breaker para sa akin yung gas capacity ng NMAX, pero sana in future updates, yung mga bagong version na ng TechMax, gawin na nilang 8 liters or 8.5 liters ang capacity para mas malayo ang marating bago mag-refuel. Sa unang long ride natin, dito ko napatunayan na hindi lang marketing hype ang YEC VT. Solido, stable ang performance. Worth it talaga ang upgrade. May mga bagay na sana meron, pero sabi nga nila, we can't have it all. Hopefully, makatulong itong video na to sa pag-decide mo kung para sa'yo ba itong motor na to or hindi. At kung may mga request pa kayo na gusto nyong malaman, let me know in the comment section and susubukan kong gumawa ng video para sa inyo. Hanggang sa muli, ako si Jomengs. Ride safe and stay pogi everybody. Cheers!